hindi nila alam ay. Yan, good afternoon mga idol. Kung matatandaan yung nakarang araw na nagkaroon tayo ng talakayan, at dahil sabi ko sa inyo, pupunta kami ng beach, buong tropa, dito sa Luok, eto na, nandito na kami. Kaya nga lang, for the meantime, may wala yung mga katropa dito, abala sa dagat. Ang nandito na ngayon, ito, isa sa mga kasama sa tropa. Idol, pakilala ka. Ayan. Hello po, Miss Kimson po. Alam niyo mga idol, gusto ko sanang kunan ng view yung area, kaya lang napakainit. Alam niyo naman, masisira ang kutis natin kapag tayo nabilad sa araw. At bilang mga vlogger, yan ang isa sa mga iniingatan natin na masira ang ating kutis. Di ba tama? Wala nang masira, sira na po eh. Kaya nga, ito, yung sinabi ko na pupunta kami ng beach, ito Kape nga, po tayo, kape. sa Luok, ito na kami ngayon. At ito nga, inarkila namin itong isang cottage dito na buong bahay, tapos may extension doon sa labas. Ay, ibang tropa nandun sa labas. Ay, ayoko naman doon dahil nga mainit. At saka bukod pa, hindi tayo pwede makapag-vlog sa area na yun. Alam niyo kung bakit? Baka makapiright tayo dahil may music sila roon. Alam niyo naman, bawal sa YouTube yung magbablog kang ganito na may music at hindi ang pop doon sa binablog mo. Madadali ka ng copyright, di ba? Tama? Kaya dito tayo ngayon, wala namang music, kundi ingay lang ng generator. Ito tayo ngayon. Ingay ng puso. Tsaka yung mga konting hindi natin pwedeng i-view yung area dahil kasi nga, itong lugar natin, medyo against the light, madilim. Ito lang medyo magandang pwesto. Dito tayo ngayon. Pero dito, siguro, abutin kami na magdamag hanggang bukas ng tanghali. Dahil yun ang kontrata dito sa inarkila naming cottage. Alam niyo mga idol, itong Luok Beach, hindi pa ito masyadong kilala. Pero may mga kapwa-vlogger na tayo na napapanood ko, nagbablog sila rito. Oo. At totoo namang maganda ang beach na ito. Hindi ka maargabyado sa sistema ng tubig sa dagat. Una, malinaw, hindi maalon, malinis. Hindi nga lang sikat pa itong beach na to gawa nung bihira pa nakakaalam. At siguro kung may mga nakakaalam sa lugar na to, kaya kinakatakutan dito yung karsada, yung daanan. Medyo nakakatakot na masalimuot. U-turn, parang payo lagi. Winding road kasi ang karsada dito, idol. Kaya pag mahina-hina ang driver na may dalang sasakyan, hindi po pwede. Yung mga sanay umakyat ng makakapag lang dito, yung mga bihasa sa ganitong sistema ng akyatin. Kasi ito, idol, yung mga way back 2017, nung huli naming nag-beach kami rito, may nalaglag na jeep doon sa area ng daanan. At buti naman, hindi rin sila talaga napuruhan. Doon na sila tumama sa may bahay kasi sa may bandang baba, doon sila bumalandra. At mabuti, matibay yung bakod nung bahay, hindi naman nawasak. Matawad pa lang, papiligin singkamasay. Pero kasi kung mainahina talaga ang sistema ng driver, Singkamas. Talagang may peligro. Kasi unang arangkada, ahonin na tapos medyo patag ng konti. Yung sumunod, matarik. Lalo na yung pangatlo. Doon sa pangatlong ahon, pakurbang ganyan, doon maraming nagdidisgrasya. Kasi nga, ang sabi nga nung driver na nasakyan namin kanina na naghatid sa amin dito ng mga gamit, ang technique daw dito kapag dito ka babiyahe, sa simula pa lang ng arangkada mo, huwag ka nang magpapalit ng gear. Kung naka-primera ka, steady mo sa primera. Kasi konti lang naman, pagkakat mo ng kanya, konti lang yung medyo patag So, ang ibang driver nga naman, pagdating sa pag-aahon ganun, nag-change ng gear. Ngayon, biglang aahon na naman, maalanganin nga naman at hindi agad makakapasok yung pag nalaglag yan, basag yung spring kaya doon maraming na-aksidente. Pero sabi niya, kung ang driver marunong,
Mula sa baba hanggang makarating ka sa pinakataas, huwag kang bibitaw sa primera. Oo, dahil ang primera talaga, panghatak talaga yun eh. Oo, Primera, naka-primera talaga. kailangan primera. Simula Oo. pag-akyat. Kasi nga, Bitawan yung primera. kung hindi sanay sa ganito ang mga bumabiyahe dito, sanay sa patag, pag-arangkada ng konti, magsisigunda. At yung mga ibang mainipin, pasok agad ng tersera. Kapag ka nakasigunda ka na at dumating ka na sa parting paahon, at hindi na nakaya ng sasakyan mo, siyempre magre-release ka. Hindi na papasok yun, nahirapan ka na. Doon minsan maraming na-aksidente. Ganon, kaya dito, ang driver dito kailangan, ang advice nga ng mga ibang nakakausap naming veterano na dito, eh huwag kang bibitaw sa primera. Oo, sa umpisa pa lang, huwag ka nang bibitaw. Pwede ba patayin ang ilaw? Sagarin mo na hanggang taas. Pagdating mo naman doon sa taas, okay na. Puro pababa naman na yun, pababa ng kasunod. Oo. Doon naman, slow down ka na ron. Ganon. Eh nga, naikwento ko nung nakaraan sa ating pagbablog na pupunta kami rito dahil nga, nakaset up na ng tropa ito. Nandito kami ngayon, buong tropa. Pero, nandun sila sa bungad ng dagat. Kami ngayon, nandito pa lang, wala pang para maligo, dito muna kami para magpahinga. Tama? Yan. Medyo lumamlam ng konti ang ating video dahil pinatay yung ilaw. Kaya medyo blurred tayo ng konti. Pero okay lang yan. Hindi naman importante yung napakaliwanag masyado kasi basta hindi na masisira ang beauty natin at hindi masisira ang gandang lalaki natin habang tayo nagbablog, okay lang yan kahit na medyo madilim na konti. Di ba tama? Yan mga idol, gaya nga nung nabanggit ko nung nakaraan, napupunta kami rito at sinabi ko rin na ibablog natin ito, eto na ngayon. Hindi mo naman pinakita ang view. Yung nga, humingi naman ako ng dispensa na hindi ko pwedeng may pakita ang view dahil nga, matinding init. Kasi sira ang beauty natin mga idol. At bilang mga vlogger nga, yun ang iniingatan natin, masira ang ating beauty. Dahil pangit na nga yung camera natin, pangit pa itsura mo. Ano magiging Walang views. Pag pangit, walang views. fair view ang mangyayari. Kaganon. Kaya binabase lang natin at binabatay sa sistema. Oo. Tsaka, alam niyo mga idol, hindi ako sanay mag-vlog na nasa init. Oo, sanay ako sa mga ganito, yung mga malilim. O hindi man sa loob ng bahay o sa ganito lang. Para wala masyadong init. Ayan, salamat ng marami sa may kisuntalin itong ating kwentuhan. Dahil nga, nabanggit ko nga sa inyo na iba-vlog kong pagdating namin dito. Hindi ko nga lang na-vlog kanina yung bungad ng dating namin. Kasi nga, medyo masalimutan magulo, maingay, at the same time, may music. Hindi tayo pwede mag-vlog ng may music. Makaka-copyright tayo. Music copyright. Nangyari na nga sa akin na na-copyright ako, nag-vlog ako, Christmas party ng barangay namin, binidyo ko yun. Nung ipasok ko sa YouTube, ayun, na-copyright ako. Na-restrict ka. Na-restrict. Pero yun naman daw, ay kahit naman daw na copyright ka, pwede naman hindi mo burahin. Kaya lang kasi pagka lagi ka nakaka-copyright, baka maano ka. Kaya yan ang iniingatan natin. Doon, sa labas, andun ng tropa, may sound sila may music sila rin ayoko doon. Dito tayo sa tahimik, di ba tama? Kasi magbablog ka na rin lang, kailangan mo yung medyo tahimik na lugar. Yun, yung tinalakay natin ng mga nakaraan, kung inyong matatandaan, tungkol sa halo-halong kwento, meron ng ibang nagko-comment sa atin na parang naiirita, na paulit-ulit na lang yung ginagawa nating content. Siyempre mga idol, kapag napapanahong issue, hindi maiiwasan, magpaulit-ulit din tayo ng content, di ba tama? Kagaya ng pangyayari nga doon sa Buso-Buso at Tipolo, at saka kay Ginoong Tipanyo Rabdon, at saka yung patawag ng Tricom. Yung mga napapanahong issue kasi, yan ang tinatalakay natin. Di ba? Sa panahon ng ating mga paggawa ng content. Ngayon, bilang vlogger tayo ng YouTube, hindi naman tayo kagaya ng mga sikat na vlogger dyan na talagang big time na sila. Tayo, kumbaga small time pa lang tayo, nag-umpisa pa lang. Kaya yung mga viewer natin dyan, baser man siya o hindi, wala tayong itatangi sa kanila.
idol natin sila eh. Di ba, tama? Kaya ako, yung nagbabasa akin sa mga kinokontent ko, hindi ako nagagalit doon, natutuwa pa ako. Bakit? Viewer pa rin kita kahit basher ka eh. Once na nag-comment ka sa comment section, bahagi ka na ng aking viewer. Kahit binabas mo ko, okay lang yun. Dahil kasama ka na sa viewer ko. Karagdagang bilang ka. Di ba, tama? Kaya ako, hindi ako nagagalit kahit kanino. Liker man yan, viewer man yan, o ano man yan. Go lang, di ba? Saka sa isang tunay na vlogger, hindi ka dapat magagalit sa mga nagiging ano mo. Kaya nga yung mga nakaraan natin pagbablog na nababanggit nila na bakit daw paulit-ulit, yun at yun din, eh napapanahong issue at the same time doon sa mga nagtatanong na ano, kaya tinatalakay natin ulit yung mga pangyayari. Ang pinaka-highlight na naging viral yung nangyari sa Antipolo Road Rage. Oo. At bilang bahagi ako ng paranormal vlogger, eh, nagbablog din ako ng paranormal. Oh, at yun talaga ang linya ko. Kasi nga, marami tayong idol dyan na nasa paranormal, marami tayong mga idol dyan na mga antingero. So, yun. Kaya lang, sumasabay na ako ngayon sa mga napapanahong issue. Oo, kasi parang maganda eh. Yun nga, si Idol Bungo, Idol, shoutout nga pala sa'yo, ha? Sana kung napanood mo yung video ko na nire-request ko na sana, imbitahan mo naman ako minsan sa yung mga pag-explore. Gusto ko rin ma-experience na makasama ko sa pag-explore yung mga kagaya yung mga sikat na vlogger. Huwag ka maglala, Idol. Gaano man nakakatakot yung pupuntahan natin na pag-i-exploran, huwag ka maglala, hindi ako natatakot sa ganyan. At kaya kong depensahan ang sarili ko, ano man ang demonyo magpakita sa lugar na yan. Oo. Baka kayo lahat, madepensahan ko pa. Kaya nga mga idol, tayo bilang mga vlogger, wala tayong inilalaglag na kapwa natin vlogger. Ang maganda pa nga yan, iaangat natin sila. Di ba? Tama? At hindi maganda sa kagaya natin mga vlogger ang nagsisiraan. Oo. Walang kahihinat ng maganda yon. Gusto mo lang umangat, di ba aling masira mo yung kapwa mo? Wag, hindi ganoon. Iangat mo sarili mo, kasama sila. O, sama-sama together. Di ba? Yun ang magandang sistema. Kaya ng mga iba na papasunod natin vlogger dyan, eh, tinitira yung kapwa, hindi ganun dapat. Ng mga vlogger na kagaya natin, pinintulutan tayong gumamit ng social media, hindi para manira ng kapwa o para mamula, di ba? Although, meron tayong mga tinatalakay na yung tinatawag na nire-reactan natin yung mga video ng ating kapwa. Pero hindi natin sila dapat siraan. Pwede ka mag-react sa video ng kapwa mo vlogger, pero huwag naman yung below the belt. Di ba? Tama? Pag nireactan mo yung video na napanood mo, kailangan naaangkop doon sa sistema nung napanood mo. Huwag kang o-over. Di ba? Kaya nung kinoment natin doon sa napanood natin video, binatay lang natin yung pagko-comment natin doon sa video. Doon sa mga komentarista natin dyan, ng mga viewer, kung magko-comment kayo sa mga kapwa natin vlogger o mga vlogger na napapanood nyo, huwag naman kayo magko-comment nung talagang parang sinisira mo na yung sistema ng isang vlogger. Oo. Ako, kahit na mag-comment kayo sa akin ng mag-comment, o ano, okay lang sa akin yun. Kasi, ang importante sa akin, viewer pa rin kita kahit na ikaw ay baser. Ano ba? Hindi kita magiging viewer kung hindi ka papasok sa channel ko para mag-comment. Once na pumasok ka sa channel ko para mag-comment, viewer na kita. Ganun lang yun, di ba? Tama? Karagdagang viewer ka. Kaya yung mga idol natin yung mga vlogger, kung may nag-comment sa inyo ng binabas kayo, okay magagalit. Bakit? Karagdagang viewer mo yun eh. Hindi naman importante kung binabas ka eh. Importante doon, may viewer ka, di ba? Hindi naman magko-comment sa ano mo yun kung hindi ka niya pinanood. Di ba? Ano mga idol? Eh, nabanggit ko na doon sa mga nakaraang video ko, ako yata ang vlogger na ride on.
strike anywhere. Walang masamang damo, walang masamang tinapay sa atin. Lahat kaya nating sakyan. Kung naging vlogger ka, hindi pwede yung pusong mamon ka. Nabanggit ko na yan sa una kong video. Huwag ka magbablog kung pusong mamon ka dahil hindi mo maiiwasan magkakaroon ka ng mga commentator na baser. Di ba? Yung mga una kong vlog binabasa ko okay lang, ganun talaga. Siyempre, kaya ka unti-unti makikilala habang binabas ka Pag wala nagbabas sa'yo at wala nagko-comment ng ano sa'yo, ibig sabihin, wala. Business yung ginagawa mong pagbablog, di ba? Kahit na konti-konti lang, yung mga viewer, importante meron. Kagaya ko, mabibilang mo lang sa daliri yung mga viewer ko. Sinasabi ko nga sa mga una kong mga video, hindi importante sa akin kung marami akong viewer o marami akong subscriber. Kasi nabanggit ko na nga, naging kaligayahan ko lang ang mag-vlog ng ganito. Free vlogger nga ako hindi ako naghahanap ng may sweldo, hindi importante sa akin yun. Importante sa akin, nakakapag-vlog ako ng ganito at wala akong sinisirang tao, wala akong tinatapakan. Na-extension niya ako. Yun, ang importante sa akin. Yan, ayun, extension na yan. Kaya nga tayo, bilang mga vlogger, pinitulutan tayong gamitin ng social media. May nakasaksak Gamitin na natin ito ng tama. Nang naaayon sa sistema. Huwag yung makapag-vlog ka lang ibali makatapak ka ng kapwa. Ayaw ata ng dalawa. Nakasaksak ba yun? Kaya nga yung mga idol tayo kukwentuhan lang sa may kusundaling ito at salamat ng marami, nakakasama ko kayo. Diba, tama? Pero siyempre, shoutout sa inyong lahat. Tamang kayong panig ng ating bansa lang roon, Mapalusong Visayas, Mindanao. Gawa mga idol, sa mga oras nito, nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ngayon din naman yung ating mga subscriber dyan at ating mga follower na nasa ibayong dagat. Tamang kayong panig ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti rin kayong kalagayan para naman magkasama-sama tayo sa mitisong daling ito ng ating kwentuhan. Nabanggit ko na sa inyo mga idol, ang pagbablog kong ito puro kwentuhan lang naman at wala naman tayong ang mga pinapakitang video o piniplay tulad ng mga iba nating kapwa-vlogger na may piniplay na video. Tayo mga idol lang gano'n kasi hindi ako marunong nun. Hindi ko kaya yung ginagawa nyo ng i-play yung video kasi wala naman tayong gadget na maganda. Ito, cellphone lang. Hindi kagaya ng mga iba nating vlogger, may mga gadget silang ginagamit para ma-play nila ng maayos yung video na gusto nyo lang ipakita sa kanilang mga pagbablog. Diba? Tayo naman, kwentuhan lang ganito. Diba? Mas maganda nga yung agad tong live na nagkukwentuhan tayo kasi yung nagbablog ka na kung ano-ano pinapakita mo na hindi mo naman sariling video pinapakita mo. Although nire-reactan mo yung video na yun, okay lang yun. Kaya nga, meron mga vlogger na pag ipinlay yung video nila at nire-reactan, nagagalit. Sabi nga, ninanakaw doon yung video at ipiniplay, nagkakakitaan ng isang vlogger. Hindi tayo ganun. Unang-una, hindi tayo marunong nun. Siguro, pag professional vlogger na tayo at kaya na natin mag-produce ng mga patitinding gadget at meron tayong tinatawag na director o yung mga taga-ano talaga ng ano natin, pwede na siguro yun. May mag-set up Tapos magsasalita ka ng ganyan. Pag binanggit mo yung gano'n na gusto mong ipakita, meron taga-play para ipakita yun. Di ba? Yun ang mga matitinding mga vlogger. Para na rin sila mga yung tinatawag na taga-stream media. Di ba? Totoo niyan kahit yung mga taga-stream media nga nag-YouTube din Kasi nga naman sa YouTube, alam nyo ang YouTube, sa totoo lang, dito matagal ka mamomonetize. Matagal. Matagal ang YouTube. Hindi kagaya sa Facebook, madaling kumita sa Facebook. Kaya lang, may sa Facebook minsan, may mga pagkakataon din na nare-reject yung ano mo. Sa YouTube, walang rejection dito maliban na yung makapiright ka. Suloban kasi na. Makapiright ka o kaya yung makalabag ka sa sinatawag na yung community standard. Ganon. Tayo naman, ang pagbablog natin, ganito lang, kwentuhan. Parang tayong nagkukwentuhan ng ganyan, tapos tinatalakay natin yung mga pangyayari. Tapos parang hindi naman sa nire-reactan natin. Kumbaga, piniplay lang natin sa pamamagitan ng kwento.
Oh, kagaya nga nung sa Si Tricom, Belgian, ito di yung ba? sinundan niya. Kung napapanood nyo yung sa Tricom, yung mga investigasyon. Oh, di ba, matinding talakayan doon ni yung isa sa panel ng Tricom na Sa Monday. si Abante yata yun. O yung kongresista, at saka yung isang vlogger din na kino-question. Nakikipagtalakayan siya. Anong Kaya ang grade tanong siya? nga nung abogado yun, ang tanong sa kanya, abogada ka ba? Monday Hindi din raw. graduation namin eh. So, siyempre, ikaw, kahit na matinding vlogger ka, ang babanggain mo, Grade 6. attorney, hindi ka Integrated, obra. high school din. Di ba? Pagdating sa pag-uusapan sa batas, although may alam kang konti, hindi ka obra doon dahil doon talaga pinag-aralan nun tungkol sa batas. Huwag kang makikipagtalo sa mga talagang nag-aral ng batas dahil baka mapapahiya ka lang. Kagaya nga nun, kinwestiyon siya, di ba? Wala siya na isagot. Hindi siya makasagot basta-basta. Iniiba niya, kumbaga, yung topic. Kaya binabara naman siya, huwag mong ibahin, sabi niya, ano natin. Doon tayo sa ano. So, kaya nga, yung mga kaso ng mga vlogger na nakakasira ng kapwa, ang pinakamabigat dyan, yung binanggit ng attorney na pag kinasuhan ka ng unjust fixation, may kulong yan eh. Oo, kulong, matik yan eh. Kapag kinasuhan ka ng unjust fixation, pinakambaba sigurong kulong yan eh. 1 buwan. Pinakambaba na yun. Tapos may multa yan. Kahit sa amin sa barangay, dati akong ng bantay bayan sa barangay, kapag may nagreklamo sa amin, ibinabase namin to sa reklamo kung ano ang dapat ikaso. Yan nga, pagkaraniwan sa mga sa barangay, nagkakaroon ng kasong unjust fixation. Kasi yung unjust fixation, isa na dyan yung paninira. Yung moral damages. Pumapatak ng unjust fixation yan. Yung duro-duruin mo yung tao, mura-murahin mo, unjust fixation yan. Bulan. Kaya nga nung tinanong siya eh, yung ba pagmumura mo sa akin, personal o tungkol sa trabaho ko? Yan, sabi ng abogadong yun, kung sa public official na tungkulin ng isang nanunungkulan, yung pagmumura mo, walang problema ron. Babatikusin mo yung public official, okay lang yun. Nasa tinatawag na freedom of expression. Pero yung mumurahin mo yung public official ng personal sa kanyang sariling pagkatao, labas nyo sa kanyang trabaho, pwede kang makasuhan ng libel, cybercrime, or defamation. Tatlo yung binanggit eh. Ang pinakahuling binanggit niya, yung nga, unjust fixation. Natutulog Kaya yan, dapat pag-iingat tayo sa mga binibitawan natin salita sa ating kapwa pag tayo nagagalit. Kasi, sa totoo lang, ang tao naman, hindi naman makakapagsalita ng hindi maganda kung hindi galit. Nagiging expression ng tao na pag nagalit, nagmumura. Di ba? Nagsasalita ng hindi maganda. Pero pag nawala na yung galit, doon na pag-iisip-isip, mali nga yung ginawa ko. Di ba? Pag kinakasuhan na siya ng kanyang minura-mura at kanyang dinuro-duro, doon na ngayon mapag-iisip na mali talaga yung ginawa niya. At hindi mo pwedeng pakaturanan yun. Di ba? Yan, mga idol. Paano ha? Salamat na marami at may Christian Talin. Itong aking kwentuhan ay sinamahan niyo ako. Pumuli inyong lingkod at samantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Bye. Idol, paalam ka na. Bye-bye po, bye-bye. Harap ka sa screen para makita ka. Ayun na. Ayan, paalam.